Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat makita sa ng lalaki para hindi kanya matiis. At kung handa na kayong lahat, masaya po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na kapag nakita sa ng lalaki, talagang namang matitigil ang pag-itis niya sa iyo is dumistansya ka sa kanya. Yan ang unang talagang namang kapag nakita siya ng lalaki, sigurado ako na matitigil ang pag-itis niya sa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw na mismo ang hihinto sa pagbabalidate sa kanya. Alam niyo ang isang mga dahilan kung bakit ang isang lalaki tinitiis ka? Kung bakit para bang hindi ka na pinapalagahan ngayon, para bang nilalayon ka na sapagkat masyado mo siyang pinalidate. Masyado mong pinalaki ang ulo niya at masyado mo siyang ginawang delusional at talaga namang pinaniwala na sobrang baliw ka sa kanya. Dahilan kung bakit bumaba ang tingin niya sa iyo. Sapagkat naghahabol ka na parang aso. Talaga namang ka-inspired. Itigil mo na yan. Yung paghahabol mo at masyadong pagbabalidate mo sa kanya. At talaga namang dumistansya ka na. Sa pamamagitan ka inspired ng huwag mo siyang kulitin at huwag ka nang magparamdam sa kanya. Upang ang isang lalaki ay maputol o matigil ang pagiging mayabang niya sa iyo. At talaga namang ang pagiging kanyang kampante ay matigil din at mapalitan ng pag-aalala sapagkat bigla ka na lang titigil sa mga ginagawa mong paghahabol sa kanya. Alam nyo, naunawaan ko kayo ng iba sa inyo, karamihan sa inyo, ay lubhang nahihirapan dahil yung boyfriend niya o mister niya ay talagang hindi na nagkikipag-usap, hindi na nagre-reply, hindi na nagre-respond, at talagang niha-niho ay wala ng paramdam, at talagang lubos kang tinitiis dahil dyan ka-inspired, dumistansya ka na. Itigil mo lang kakaganyan mo, magtira ka ng respeto sa sarili mo at ang lalaking mahal mo. Maniwala ka man sa hindi man ganun kadalas, hindi man ganun katindi, pero maiisip at maiisip ka niya. Hindi man ganun kabilis, hindi man ganun ka, sabihin natin 100% pero tiyak, maaalala ka niya. Papasok ka palagi sa isipan niya at makakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya kapag ikaw ay tumigil na sa pagbabalidate sa kanya, sa pagpapalaki ng ulo niya, sa pagdagdag ng ego niya, sa dahilan mo na talang paghahabol mo kaya yumayabang siya ka-inspired sa mga pwede mong ipakita sa kanya. Dahil ang paglayo mo ay pagpapakita ng katapangan at ang paglayo mo at pagdistansya mo ay pagpapakita ka-inspired na ikaw ay natuto na. At mas minamahal mo ng sarili mo ngayon kaysa sa kanya. Sa mga dapat mong patunayan, pag nakita niya sa iyo yan, maniwala ka o sa hindi, ang lalaki sa katagalan ay magtatanong muna sa kanyang sarili bago lubusang magtanong naman sa iyo at di ka matiis ka-inspire. At ang pangalawang bagay na kapag nakita sa iyo ng lalaki, tiyak na matitigil ang pagtiis niya sa iyo is ang kakayahan mo na maging masaya pa rin kahit wala siya. Yung pangalawa ka-inspire. Alam nyo, hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Lalo na kapag ito ay nalulungkot at nasasaktan. Dahilan sapagkat ang taong mahal niya ay hindi nagpaparamdam sa kanya at di siya kinakausap. Pero ka-inspire dapat magdagdag ka ng katapangan sa sarili mo. Sapagkat sa mga talaga namang kailangan mong gawin upang manumbalik ang kanyang pagtingin. Sa mga dapat mong tiisin upang talaga namang gumana ang proseso ng no contact rule at ng self-improvement mo. At manumbalik ang value mo sa kanyang isipan at kanyang puso ka-inspired. Sa mga bagay na pwede mong tandaan at gawin. Kapag ginawa mo yan, tiyak ang lalaki ay lubhang mapapaisip sa iyo sapagkat sino ba naman ang hindi lubos na magtataka at makikurious kapag yung babaeng dati mong tinitiis, kapag yung babaeng dati mong binabaliwala, kapag yung taong dati mong nilalayuan, kapag yung taong dati mong niyayabangan, kapag yung tao ka-inspired na dati ay nangungulit sa iyo ngayon hindi na at masaya na siya sa buhay niya at ikaw naiwan na nag-iisip at nakikurious pa rin. Diba ka-inspired kaya gawin mo yan. Diba magpakatatag ka. Pakita mo kaya mo mabuhay kahit wala siya. Pakita mo kaya mo maging masaya kahit wala siya. Dahil sa bagay na yan, hindi mo na kailangan pang pilitin siya. Sa bagay na yan, hindi mo na kailangan pang habulin siya.
Sa bagay na yun, kapag nagawa mo, hindi mo na kailangan pang ka-inspired magmakaawa sa kanya. Hindi mo na kailangan pang mamitan sarili mo sa kanya. Sapagkat siya na mismo ang unti-unting babalik sa'yo. Napapansin man niya o hindi. Nararamdaman mo man o hindi. Pero dahan-dahan ka-inspired. Talaga naman unti-unting manunumbalik. Unang-una, ang atensyon niya sa'yo. Ang interest niya, ang attraction niya sa'yo. Pinakahuli ang kanyang pag-ibig muli sa'yo. Kaya talaga namang ka-inspired. Ipakita mo yun sa kanya. Pag yan napakita mo sa kanya, maniwala ka sa akin, maguguluhan yan. Mapapaisip yan. Hindi mo na kailangan pang gumanti. Hindi mo na kailangan pang magsalita ng masama sa kanya kung ikaw ay galit sapagkat iniwang kanya. Hindi mo na kailangan pa ka-inspired na maghabol na parang aso sa kanya sapagkat ang iyong halaga ay unti-unti niyang mararamdaman sa mga panahong nakikita niya ang iyong mga ngiti, ang iyong mga pagtawa at ang iyong mga tagumpay sa kabila ng katotohanang ikaw ay talaga namang iniwan niya at tinitiis niya. Ang lalaki ay matitigil ang kayabangan at unti-unti babalik sa iyo ka-inspired. At pangatlong, kapag nakita sa ng lalaki ka-inspired ay talagang matitigil ang pagtitiis niya sa iyo is ang mga post mong okay na okay ka. Kung ang lalaki talaga namang gusto mong matigil at gusto mo na hindi ka rin niya matiis, pakita mo ka-inspired na okay ka. Inspired, paano mangyayari yun? Nasasaktan nga ako, nalulungkot nga ako. Kaya nga tatagan mo. Kaya nga piliin mong lumaban. Kaya nga piliin mong maging masaya, magpaka-busy ka. Libangin mo ang sarili mo. Talaga namang ka-inspired, sumama ka sa mga kaibigan mong matatino. At talaga namang ka-inspired, gumawa ka ng paraan para ikaw ay mabaling ang attention mo sa ibang bagay. Pero wag ka lang gagawa ng masama. Basta libangin mo sarili mo. Wag laging sa kanya ang focus mo. Wag kang laging magmukmok. Huwag kang laging magdrama. Huwag kang laging mag-isip ng negatibo at lumapit ka sa Diyos. Talaga namang magpakatapang ka sapagkat walang ibang higit na makakatulong sa iyo bukod sa Panginoong Diyos. Ganun din ang sarili mo. Kaya-inspired, piliin mo sapagkat kaya mo naman pa rin maging masaya kahit wala siya. Hindi ba't nabuhay ka noon nung hindi mo pa siya nakikilala? Nung wala pa siya sa buhay mo? Nung hindi pa kayo nagtatagpo? Hindi ba't naging masaya ka naman? Hindi ba't kaya mo rin mang mabuhay noon kahit wala siya? Kaya mo pa rin yan. Kaya isa yun sa mga bagay na dapat mong gawin. Mag-post ka sa social media, saan man yan, mag-post ka na okay ka. Okay na okay ka, hindi yung puro hugot, hindi yung puro patama, hindi yung puro drama, hindi puro lungkot, hindi puro sad girl, sad post. Dapat magpakita ka, mag-post ka ng mga positive, masaya ka. Hindi yung kung ano-anong self-pity at mukha kang kawawa sa mga post mo. Huwag ganon. Upang ang lalaki talaga namang hindi magyabang sa halip, kabaliktaran, makaramdam siya ng pagkamis sa'yo at panghihinayang sa'yo at pagsisisi. Matitigil ang talaga namang pagtitiis niya sa'yo, ka-inspired. At ang pangapat na kapag nakita sa'yo ng lalaki, ka-inspired, sigurado matitigil ang pagtitiis niya sa'yo is ang totohanang paglayo. Yung pang-apat, ka-inspired, yung totohanang paglayo hindi yung sa ngayon, hindi ka lalayo ka, hindi ka magpaparamdam, hindi ka magre-reply, hindi ka mag-message, hindi ka mangungulit, hindi ka maghahabol, pero ilang araw lang yan. O ilang oras lang yan. Pero sa katagalan, ikaw yung susuko at ikaw yung hindi makakatiis at ikaw yung magiging marupok at martir. Talaga namang magpapatalo ka palagi sa iyong emosyon at katangahan. Kaya panitigil mo yan upang pagogi ka, upang manalo ka. Ipakita mo ang totohanang paglayo, ang iyong totohanang paglayo sa kanya. Diba? Kasi may ba sa inyo, binabaliwala na nga, di na nga nare-replyan, di na nga kinakausap, pinagtatabuyan, binabastos, talaga namang kinsword, pinapahiya pa, at pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita at masasamang salita. Pero diyan ka pa rin, nagpapakamartir ka pa rin, naghahabol ka pa rin. Tigil mo yan ka-inspired upang ang lalaki ay talaga namang matigil ang pagtitiis sa'yo. Sa isang mga sikreto, dapat mong ipakita sa kanya upang siya ay talaga namang manumbalik ang halaga mo sa kanya, ka-inspired. At panglimang dapat na niya makita sa'yo ka-inspired para matigil ang pagtitiis niya sa'yo is ang kakaiba mong huling message, yung palima ka-inspired. At kung nakapag-desisyon ka na ikaw ay mag-no contact rule na at gagamitin mo ng no contact rule na kapangyarihang bagay na yun, talaga namang ka-inspired, mag-iwan ka muna sa kanya ng isang matinding mensahe. Last message, bago ka tuluyang lumayo, dumistansya at di magparamdam sa kanya. Talaga naman mga bagay na o mga salita o mensahe na babalik-balikan niya sa mga panahong iniisip kanya at naku-curious siya sa'yo. At ang lalaki ka-inspired
ay makikita ang tunay mong halaga, may isip ang mapagkakamali niya, magsisisi siya, at makakaramdam siya ng matinding emosyon pagdating sa iyo. Sa mga panahon na iniisip ka niya, namimiss ka niya, habang binabasa niya yung huling message mo sa kanya. Bago ka tuluyang hindi magparamdam, bago ka tuluyang mag-no contact rule, mag-iwan ka muna sa kanya ng message. Text message man yan, or sa chat, or sa voicemail. Inspired sa mga sikreto. Kapag ano bang binabalik-balikan ng tao? Kapag may namimiss siya dito, hindi ba yung huli niyang sinabi? Yung huli niyang pag-uusap? Yung huli niyang binigay? Yung huli niyang pinuntahan? Di ba yun yung naiisip ng tao? Na iniisip mo? Ganyan din sa lalaki, inspired. Kung ano yung huli mong sinabi sa kanya, yun ang maaalala niya. Ganyan yan. Ayun yung tumatanim sa isip at puso nila. Kaya, bago ka hindi magparamdam, bago ka tuluyang dumistansya, ay mag-iwan ka muna ng message. Sa isang mga sikreto upang ang lalaki ay lubos na mamiss ka at magsisi. At katagalan ay hindi ka na matiis, ka-inspire. At mga kapag nakita sa'yo ng lalaki, ka-inspire, ay lubos na matitigil ang pagtitiis niya sa'yo is ang katatagan sa kabila ng lahat. Yung pang-an, ka-inspire. Pinakahuli, ka-inspire. Magpakita ka ng katatagan sa kabila ng lahat. Sapagkat ang mas nare-respeto, mas binabalikan, mas ginagalang, mas minamahal, at higit sa lahat, talaga namang ka-inspired, mas hindi kayang tiisinis yung mga taong nagpapakita ng katatagan sa kabila ng lahat. Talagang mas kahanga-hanga yun. Kaysa sa mga tao na mahihina at walang ginawa kundi maghabol at magsumuko. Ganyan yan, ka-inspired. Ipakita mo na mahal mong sarili mo at di ka laging magpapakatanga at magpapakahabol-habol sa kanya. Upang lalaki, matigil ang pagiging mayabang sa iyo. Bumaba ang pride niya sa iyo at sa katagalan siya naman ang maghabol sa iyo. Nang iyong pagtingin muli, talaga namang hihingi siya sa iyo ng pangalawang pagkakataon kapag tuluyan niya nakita ang value mo. Kaya magpakita ka ng tatagan. Huwag mo siyang habulin at mag-focus ka na lang sa sarili mo at sa buhay mo. At kung talagang mahal ka niya, ay babalik yan sa iyo, ka-inspire. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, ensure rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa mo na-subscribe, Maxpal, bakit click po yung subscribe, click nyo na po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching na magpa-advise, promise na po sa aking Facebook. Ay yung profile picture ko, mga ka-inspired, pakichat ako dyan. Ako mismo magre-reply sa inyo. Tayo lang pag-usapan yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat, mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!